Scorpio, reading mo for June 1 to 15. Tingnan natin ano yung mga energies na makipick up ng cards sa'yo. Thank you sa palaging pag-aabang, pagbalik-balik, patuloy na pagsubaybay. And please don't forget to subscribe or follow kung bago po kayo. Thank you dun sa mga nakapag-subscribe na. Private reading guys, tingnan nyo na lang dito. Mag-ingat sa mga fake na gumagaya sa akin. Meta-verified ang page ko sa FB, Purple Pin. Pag walang check, hindi ako. Hindi ako magme-message, hindi ko kayo i-add friend kahit sa ang platform ha. Pwede nyo akong sundan sa FB, sa YT, sa TikTok ko. First card mo. Alliance. So, ito yung mga connections mo, pagkakaroon ng unity, at pagkakaroon ng creative solutions. Wow, ano to? Inevitability, 911. Angel number 911, butterfly is about transformation. So, mukhang may mga transformation dito, ano? Para sa'yo. Inevitability, yan yung ano yung mga hindi mo mapipigilan. Mga hindi mo kontrolado. Or mga surprises, mga unexpected na pwedeng mangyari. Broom, cane, nako cane. Pag nakita ko yung cane, mga bagay related sa health yan. Ha? Hindi ako doctor, disclaimer, basta may kinalaman sa health, sa doctor lang kayo magpapakonsult. Hihingi ng advice. May bow, mayroong shark. Shark is related sa ano? Loss. Shark is related sa mga material or sa pera. So, mag-ingat pagdating sa mga ganyang bagay, mga matters na related sa pera, mga transactions na gagawin mo, mga kausap mo sa pera. Pag-handle ng pera, ingat na baka ikaw ay mawalan, makuhanan. Mag-ingat din about health, no? Basta sa health, sabi ko nga, may nararamdaman wala, regular check-up pa rin susi, prevention is key. Pwedeng para sa'yo yan, pero pwedeng yung health na yan is related sa, sa loved ones mo, family. May mga bagay dito na related sa family, related sa household, related sa paglilipat, like bagong company, bagong job, bagong mga makakasama, makakatrabaho, literal na bagong bahay, kung kayo ay bibili or lilipat ng tirahan. New home, new attitude. Ibig sabihin, Scorpio, wag mo nang dalhin yung mga outdated na yan, kung ano man yung mga meron dito, doon sa lilipatan mo. Ibig sabihin, may mga changes kang i-apply. May mga ka na, i-get rid, decluttering. Kaya, pagdating mo doon, kung ano man yan, pwedeng sitwasyon, pwedeng pagdadaanan mo, pwedeng literal na lugar, literal na bahay. Hindi mo na pwedeng i-apply yung mga nandito papunta doon sa bago. Kasi iba na yun eh. Okay? So, pwedeng may upgrade dyan, pwedeng may mga adjustments, improvement, at mga new rules. Yan, new rules, new attitude, changes na i-apply doon sa lilipatan mo. Yung health na yan, malawak yan. Pay attention to your mental health, no? Yung health ng family mo, health mo, yung health ng financial mo, kabuhayan mo. Alam mo yun, marami kasing pwedeng ibig sabihin yung health eh. Hindi lang yan dun sa physical na aspeto mo. Okay? Pero meron ditong person na naiisip ka niya, naaalala ka niya, or mataas ang tingin sa'yo na itong person na to, pwedeng importante ka sa kanya,
Pwedeng ina-admire ka niya or pwedeng concerned siya sa'yo. Basta, you are highly thought of this person. Okay? At ito nga, yung maaaring maka-experience ka ng loss pagdating sa material or sa pera. So, be careful. So, dito sa iyong alliance card, nakikita natin, ito yung mga tao na kakampi mo. Kaagapay mo, sumusuporta sa'yo, pwedeng tumulong sa'yo. Pwede rin naman itong hindi tao, pwedeng ito yung divine. So, nakakakita ako dito ng connections, no? Pwedeng ito ay mga bagong connections, paparating pa lang sa'yo. Sabi nga doon, mayroong new place, so pwedeng ito ay bagong katrabaho, mga bagong kakilala, kaibigan, connections when it comes to dyan sa business mo, kung may business ka. So, andito yung masusolusyonan mo yung mga problema mo, nandito yung pagiging creative mo, yung abilidad mo, may i-apply mo yung mga kaalaman mo na yung skills mo, yung pagiging creative mo, makakatulong yun sa situation mo para ma-solve mo yung mga problema mo at para magkaroon ka ng growth, magkaroon ka ng success or income. Pwedeng may tao, pwedeng merong tao na makakatulong sa'yo or vice versa. Pwedeng ikaw naman yung makatulong dito sa tao na to. Kumbaga, yung help mo, it will make a difference dito sa person, sa buhay nitong person na to, kung ikaw man yung makakatulong sa kanya sa kung ano mang pamamaraan. Or kung siya man yung, kung ikaw man yung nangangailangan dito. Okay? Sabi ko nga merong mga connections dyan na susuportahan ka, no? They will help you, they will support you. Sila yung sila yung magagabay din sa'yo. Ang pinaka-goal ngayon pagdating sa mga grupo-grupo or sa family ninyo is pagiging kapit-kapit, tulong-tulong. Unity is the key. Yan. Especially para ma-solve ninyo itong problema ninyo. Kasi merong mga creative solution dito at kailangan talaga yung tulong ng bawat isa. So whether sa workplace mo yan, sa grupo na kinabibilangan mo, or sa pamilya ninyo, sa bahay ninyo. Importante yung pakikipag-coordinate sa isa't isa. Importante yung merong unity sa inyo. Ma-achieve nyo yung goal ninyo or ano man yung kinakaharap ninyong problema na masusolusyonan nyo yan. As long as lahat nagtutulungan. As long as lahat kapit-kapit kayo. Dito naman sa card mo, Scorpio, ang number 9 kasi, angel number 1 is pagtitake ng action. Number 1 is the self, ikaw mismo. Pwede rin namang number 1 is related sa determination mo. Number 9 naman is related sa mga cycles, sa completion, yung potential mo, or yung higher self mo. So, nakikita ko dito, merong pagka-transform dito, Scorpio, whether you like it or not, hindi mo na yan mapipigilan kasi ito yung inevitability card. Parang nag-evolve ka, nagta-transform ka, or pwedeng yung situation mo ganun. May mga bagay na sabi ko nga, hindi mo maiiwasan, hindi mo mapipigilan, at yun ay pagbabago. So, change is constant. Ang kailangan natin, Scorpio, is makapag-adapt. Resilience, pagiging flexible, adaptable, kasi yung change palaging nandyan yan So, this time, meron talagang mangyayari dito. Hindi mo na ito maiilagan, maiiwasan. At ito ay major transformation. So, the way na makapag-survive ka is maging flexible ka, adaptable ka dito sa change na paparating sa iyo. Magkaroon ka ng faith in God, magkaroon ka ng faith pagdating sa iyong mga kakayahan, no? Tsaka sa instincts mo. The only way is to accept kung ano man yung pagbabago na yan. Yun lang talaga yung sinasabi dito sa inevitability card mo. Maging totoo ka sa sarili mo, nandito yung growth, nandito yung transformation.
i-ditch mo na or i-get rid mo na yung mga bad habits mo. Remember, lumilitaw yan dito. New home, new attitude. Ibig sabihin, pwedeng yung transformation yan sa mga bad habits mo sa sarili mo mismo Kasi, yun yung kailangan mong gawin para magkaroon ka ng growth. No? Kumbaga, kung may mga bad habits ka, yun yung babaguhin mo. I-apply mo yung mga changes na yan dito sa iyong current situation, no? Huwag mo nang dalhin kung lilipat ka man sa ibang lugar or kung merong mga bago ngayon dito sa buhay mo na sinimulan mo na, huwag mo nang dalhin yung mga luma. Baguhin mo na yun, improve mo na. Wala tayo ng mga tarot cards. So, may mga numbers dyan sa cards. Bahala na kayong kumuha dyan. May number 4911. Ayan yung angel number mo. O, meron ding number 3. Number 7. Number 4. Number 16. Number 6. Tsaka number 5. No? Mga zodiac signs na lumalabas sa cards mo. Merong strong energy ni Cancer. Pwede rin namang may Scorpio dito. Pwedeng may mga fire, Aries, Leo, Sagittarius, or actually lahat ng ng mga elements nandito, may fire, may earth, may air. Pero malakas kasing sa major mo is si Scorpio or si Cancer. Possible, Scorpio, na hindi ka mag-succeed pagdating dito. Baliktad to Sorry naman. Pero kung ano yung lumabas sa cards, yun yung sasabihin ko. Ayan. Feeling ko lang hindi mo makukuha yung ine-expect mo rito. So, it could be a failure, a defeat, or disappointment. Merong bagay dito na maaaring hindi ka mag-succeed dito sa pinaplano mo. Maaaring may mga bagay dito na parang maudlot or hindi na magtuloy-tuloy. Pwedeng hindi mo ma-reach yung goal or outcome, destination na ine-expect mo. So, ayan. Pwedeng mga failed expectations. Pwede rin ikaw na pwedeng mag-back out ka about something. Pwedeng panghinaan ka ng loob. Or, alam mo yun, mabasag yung determination mo. So, importante kasi dito with the Chariot is yung determination mo to move forward or mag-continue. Depende yan sa'yo Depende yung magiging success mo dyan. So, kung ikaw yung person na may mga bagay na sinisimulan ka, hindi mo tinutuloy, hindi mo tinatapos. So, most likely, hindi mo talaga makukuha yung goal mo. Hindi ka talaga magsasucceed dito. So, your success depends on doon sa determination mo according to the Chariot reversed and Six of Wands reversed. May mga bagay dito na pwedeng hindi ka pa nga natatalo, ina-accept mo na kagad yung defeat mo. So, wag ganun. Wag mangingibabaw yung negative attitude, negative thinking mo. Kasi it will get you nowhere kung puro ganun lang ang nasa isip mo. Kaya nga merong sinasabi dyan ditch your bad habits, Scorpio. If you have a habit of not finishing whatever na mga sinisimulan mo, if you have the habit of procrastination, so yun yung mga dapat mong baguhin. Okay? Yung mga mentality na ganun. Habits mo na ganun. Some of you are not getting the attention na deserve ninyo with the Six of Wands. Pwedeng in a relationship yan or pwedeng hindi nila yun. Sa relationship, pwedeng hindi mo nakukuha yung attention dito sa person na to. Pwedeng KSP ka, kulang ka sa pansin. Or kulang sa pake. Pwede naman, yung person mo yung kulang sa pake. Okay? So, parang nandito yung energy ng naghahanap ka lagi ng attention, naghahanap ka ng pake, ng validation. Nakakapagod na energy actually. Ano pa?
Actually, merong mga bagay na sisimulan, Ace of Wands or opportunity. Depende na lang talaga kung ipupush mo to kasi nga yung tendency mo ganyan eh. Meron kang sisimulan, hindi mo tatapusin or mag-aalangan ka. Pwede ka kasing mag-alangan, magdalawang isip dito kung itutuloy mo ba to or hindi. So sabi ko nga yung magiging outcome kung ano yung ikakatagumpay niyan is depende yan sa determinasyon mo na mag-continue, hindi mag-back out or tapusin yung sinimulan mo. Ito yung inevitable o tower. Excuse me. Meron talaga ditong panggulat, darating sa'yo, hindi mo inaasahan. Inevitable, pag sinabi nating inevitable, ayan, hindi mo maiwasan eh. Hindi mo mailagan yung tower moment na yan. So, ang gagawin mo lang, paano ka mag-isip, paano ka makapag-adapt doon sa situation. Ang nakikita ko rito, ikaw ang mag-a-adjust talaga dyan. Kaya ngayon yung binabanggit ko kanina pa rito. So, pwedeng merong mga marireveal dito. Pwedeng merong pagbabago. Actually, pwedeng may ending. Tower yan. Expect mo na yung maaaring may mga aberya kang maranasan. Shake up kasi yan eh. Oh, kasi ang nakikita ko dito, papadala sa'yo yung tower na yan. Kasi hindi na mo na pwedeng dalhin yung attitude mo na yan pagdating dito sa bagong lugar, setup na sinasabi ko. May new setup kasi. Hindi na kasi mag-work yan. Kaya dapat i-accept mo na dapat mo nang baguhin yung mga old ways mo. Ito yung mga old thinking mo, old ways mo, habits na dapat mo nang baguhin. Kung talagang gusto mong mag-succeed. Okay? Pagdating sa love life mo, actually nakikita ko rito is a person na hindi na makausad-usad. A person na hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising sa katotohanan, hindi pa rin nare-realize yung mga dapat ma-realize, hindi pa rin bumibitaw. Yun yung nakikita ko dito sa person na to. Hindi niya matanggap yung hindi niya matanggap yung pagkatalo niya, pagkabigo niya dito sa connection ninyo. O whether ikaw yan, pwedeng energy mo, energy ng person mo. Yes, naiisip ka pa rin netong tao na to, sa tingin ko. Ito yung relationship nyo na parang hindi na alam mo yon yung parang pwedeng naudlot, hindi na nag-continue. Hindi na nagkaroon kasi ng development pagdating doon sa connection or dito sa relationship na to. Pero nga, sabi ko nga, may energy dito ng magpapapansin, pero baka hindi pansinin, alam mo yun. O whether ikaw yan or siya. Nandoon na naman yung possibility na nagkakaroon ng interest, na e-excite ka rito or na e-excite siya sa'yo. Yung iba sa inyo, meron kayong malalaman, mababalitaan, may marireveal about dito sa person na to. So when it comes to traveling, nakikita ko na maaaring hindi maging successful itong travel na to. Or baka hindi matuloy yung travel. Kung nag-expect kayo ng growth, ng expansion, personal growth, or career growth, financial growth, sa tingin ko wala pang ganun. Yan yung mga na-pick up ko para sa inyo, Scorpio. Sa ngayon, kita-kits sa susunod na reading, babush.